Hindi natutulog ang gobyerno. Bakit dapat tayong magtiwala at maghintay sa hustisya? Totoo namang nakakainis marinig ang mga balita tungkol sa korupsyon, ghost projects, bilyon-bilyong buwis na hindi nabayaran at yung pakiramdam na parang umiikot lang ang gulong ng katiwalian. Pero teka muna, bago mag-init ang ulo natin, pakinggan natin kung bakit may dahilan tayong maniwala na hindi natutulog ang ating gobyerno sa mga isyong ito. Kailangan lang natin ng pasensya at tiwala sa mga institusyon. Hindi politika ang kumikilos dito, kundi ang sistema ng hustisya. Napakalinaw ng mensahe ng gobyerno. Walang sacred cows o taong hindi pwedeng galawin. Kapag may mali, may aksyon. Ang bilis ng kilos ng ombudsman sa mga kaso ng malalaking kontraktor tulad ng Diskaya Firms ay patunay na seryoso ang laban kontra katiwalian. Kung may ebidensya, may kaso. Simple, direkta, walang paikot-ikot. Hindi tayo aasa sa ingay o haka-haka. Nagtatrabaho ang ombudsman batay sa facts, hindi sa politika. Ibig sabihin, gumagana ang justice system at may checks and balances na umaandar. Ganito ang bagong Pilipinas. Kapag may ghost project na lumabas sa investigasyon, hindi yan pinalalampas. Pera ng tao ang nakataya, kaya dapat bantay sarado at may pananagutan ang sinumang lumabag. Kapag may balitang sinuspinde ang isang opisyal, huwag tayong magduda na nililipat lang sa ibang pwesto. May mas malalim na dahilan dyan. Ang preventive suspension tulad ng 6-month suspension without pay ay ginagawa para siguraduhing malinis ang investigasyon. Standard procedure yan, lalo na sa mga kasong graft at malversation, para hindi maimpluwensyahan ang mga witnesses o maiba ang mga dokumento habang inaayos ang kaso. Hustisya ang gumagalaw, hindi lang panggigipit. Ready na ba kayo? Hile-hilerang big fish ang sunod-sunod na hihimas ng rehas. Dito tayo magtiwala sa proseso. Ang mga kasong gaya ng Diskaya Firms ay nagpapakita na mas malalaking isda pa ang huhulihin. Kung ikukumpara kay Janet Lim Napoles na inabot ng ilang taon bago mahatulan, ang kaso ni Diskaya ay mas mabilis na gumalaw. Sa loob ng ilang buwan, nakita na agad ang rekomendasyon para sa non-bailable na kaso. Ang mensahe ay malinaw. Mas malaking balyena ang maipakukulong ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos kaysa sa ibang mga nagdaang administrasyon. Whales are coming in. Yan ang linyang dapat nating tandaan. Hile-hilerang big fish na matagal nang nagtatago sa dilim ang sunod-sunod na inilalabas sa liwanag at tiyak na hihimas ng rehas. Ito ang klase ng gobyernong hindi natatakot maglinis ng sarili nitong bakuran. Ang pondo ng bayan ay para sa proyektong totoo, hindi para sa ghost project, hindi para sa abusado, at hindi para sa sinumang magtatangkang manlamang sa publiko. Hayaan nating magtrabaho ang sistema, magtiwala tayo sa ebidensya, maghintay tayo sa hatol at makikita natin na ang hustisya, kahit mabagal, ay siguradong darating sa bagong Pilipinas.